Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: 500,000 OFWs posibleng maapektuhan. Nagbabala ang veteranong broadcaster na si Jason Sa laban sa aniyay irresponsableng pananalita at kayabangan ng ilang senador na maaari umanong magdulot ng malubhang epekto sa mahigit 500,000 overseas Filipino workers na nakatalaga sa Hong Kong, Macau at mainland China. Ayon kay Sonsa, hindi dapat minamaliit ang posibleng balikwas ng mga panawagang may kinalaman sa pagpapalayas o pagbanat sa Chinese Embassy dahil ang ganitong retorika ay may direktang implikasyon sa kabuhayan, kalakalan at kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ito ang post pahayag ni Jason Sa. Dapat tandaan ng ating mga irresponsableng senador. Sino ba yung irresponsableng senador na nagbitiw ng manghang salita sa China? Lumayas kayo! Wala pong iba. Si Senator Erwin Tulfo. Grabe yung kanyang privilege speech. Kung hindi nyo gusto ang demokrasya sa Pilipinas, lumayas kayo! Nako, nanginig ang aking balahibo pagkarinig ko yun. Responsableng senador na ang kanilang wala sa lugar na kayabangan ay maaring magdulot ng problema sa mahigit 500,000 OFWs na nakadestino sa Hong Kong, Macau at mainland China. Dagdag pa ng veteranong mamamahayag, mabigat ang panawagang paalisin ang Chinese Embassy at ang mas mabigat ang posibleng ganting epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Iyong panawagan, ito dagdag ni Jason Sa, iyong panawagan na paalisin ang China Embassy sa Pilipinas ay mabigat at asahan na mas mabigat ang balikwas nito sa kabuhayan at kalakalan ng ating bansa. Binigyang diin ni Sonsa na madaling matapang at magyabang. Ngunit ang tunay na tanong ay kung handa ba ang bansa sa magiging resulta ng ganitong hakbang. Dagdag niya yun sa madaling magmayabang, but are we ready for the ramification of such actions? Sa huli, hayagang kwestiyon ni Sonsa ang kahandaan ng pamahalaan sa posibleng krisis na maaaring idulot ang tumitinding tensyon sa diplomasya. I am sure the government is not, hindi handa ang gobyerno. Sa gitna ng umiinit na diskurso sa relasyon ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, paalala ni Jason Sa na hindi lamang politika ang nakataya, kundi ang kapakanan ng daan-daang libong OFWs at ang mas malawak na interes ng ekonomiya ng bansa. Para sa kanya, ang maingat na diplomasya at responsableng pananalita ay hindi kahinaan, kundi isang kinakailangang hakbang upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Ito, nag-ugat ito, of course, yung West Philippine Sea, nandyan na yan Panahon pa ng Pinoy administration, may sigalot na sa West Philippine Sea. Kaya lang, itong bago, itong spokesperson kunuhay ng West Philippine Sea, Commodore Tariela, nag-lecture sa mga estudyante, I think, De La Salle College students. Ang kanyang presentation, ang Chinese president, ginawa niyang meme o karton. Ginawa niyang katatawanan.
Although, sabi ni Tariela, hindi niya pinangalan ng presidency yun, kaya lang, very clear naman eh. Mukha ng presidente ng China, kailang ginawa niyang katatawanan yung mukha. Nakita ko yung picture. Ako nga, nanindig aking balahibong, hala, bakit ganito? Hindi sa pinapaboran ko ang China. Kasi naisip ko, superpower ang China eh. Tapos sila yung number 1 trading partner natin. Alam ko maraming tayong OFWs na nagtratrabaho, ang kabuhayan nila na nagkadepende sa China. Tapos, to me, yung ginawa ni Commodore Tariela is a disrespect to a head of state. Hindi tama para sa akin yung ginawa ni Commodore Tariela. Kaya ang ginawa ng Chinese Embassy, nagprotesta. Ito na ngayon, mga resba sa pagprotesta ng Chinese Embassy. Ang mga sumasagot na, instead na sumagot ang Department of Foreign Affairs, instead na magsalita ang Pangulo, dahil ang Pangulo ang chief architect ng foreign policy. Ang Pangulo tahimik. Wala man lang, baliwala sa kanya yun. Ay kung akong Pangulo, I had to say something. I would say, good job, Commodore Tariela. Ituloy mo yan. Banatan mo pa. Very clear ang direction. Or, sabi niya, huwag. Let's be friends to all. And enemy to no one. Ganun ba? Direction. Wala. Tahimik ang Pangulo. Sinong sumasagot? Dumidepensa kay Tariela. CIA, yung Ray Powell ba yun? Yan. Sina Risa Hontiveros, yan ang sumasagot. Sina Kiko Pangilinan. And lately, matapang na senador. Nagtalumpati si Senator Erwin Tulfo sa Senado. Pag ayaw nyo ng demokrasya sa Pilipinas, lumayas kayo! Nako? Sabi ko, delikado ito. Yan na, naisip ko talaga yung OFWs natin. Sana naman huwag rumespak ang China ng matindi. Naisip ko yung turista. Kasi ang tourism arrival natin mababa. Kaya maganda yung ginawa ng Department of Foreign Affairs. May incentive sila na ang mga Chinese nationals hinihikayat. Sige na, mamasyal kayo sa Pilipinas. 14 days, walang visa. Di ba maganda? Ito ngayon. Isang Commodore, binastos ang presidente ng China. Isang senador, pinapalayas ang Chinese Embassy. What will happen? Yung ina-attract natin na tourist na bibisita, dadagsa ba sila? Yan. Mag-isip naman kayo. Huwag naman masyadong matapang. Nakakalungkot itong mga ganito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo nini ang natagaan og sin si Kuya, natagaan og yero. Salamat kayo sa inyong tabang. Sir na gid O gumaw na ni ang yang balay na buslit na gyud. O gumaw na ang mga lagi ang mga buslit sa ilang balay. O karon mo na ni si ate, Kuya. Masa inong masulti Kuya nga natagaan na mo giyero o plinsin o glansang. Salamat kayo sa Ginoo global sa tanan ang nag-sponsor ani. Oo. Kami na tabangan. Oo. Wala ang inyong tabang nga kuan. Dili pa gud ni ma-repair among balay. Wala pa i-budget sa So karon Kuya, pila na katuig ang inyong pagpuyo din sa inyong balay Kuya?
among pagsugod diri 10 years na nagpuyo diri. So, usa na inani na siya. 10 years na sila si kuya ug ate nagpuyo sa ilang balay. Pila ka buok din yung anak kuya? Duha, Duha. laki ug bae. Sige kuya, salamat. Salamat kayo. Unta, dagan pa mo matabangan. Oo. Pareha namo. Wala na i-budget og palit sa sin. Oo. Dagan kayong salamat. Sige kuya.